younger years. Yung Drowning in the Water, yun po yung first ever official song na nasulat ko na ngayon ko lang na-release. Tapos, yung mga kanta ko na iba, mabigat po siya kantahin, pero like, I'm really proud na nandito ako ngayon, nakatayo sa harapan mo. Proud din kami sa'yo, Pao! We've been through the team, Proud din kami everyone. sa'yo. Proud na proud kami sa'yo, Pao! And, like, really singing that song kahit na mabigat. I know some of you guys can really, relate to kung ano man yung nararamdaman ko ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. SB19 yan. And lahat yun parang, wala lang, parang feeling ko, yun yung nagpatatag sa akin kaya ako nakatiyo. Dalawa na tayo. Gusto ko na mag-story time actually. Wala, magkwento ka lang. Meron po akong pinuntahan sa exhibit po ni Kuya Jeloy sa Ateneo. Actually, bukas pa siya. Actually, in-extend nata hanggang 18. So, kung gusto niyo manood, pumunta. Pero, yung exhibit, it's about things you did, things you wanted to do, things you wanted to say, but didn't. Yung pagpasok ko po doon, yung title pa lang sobrang impactful na sa akin. Things you wanted to say, but never did. Alam ko, marami sa atin, di ba? Marami tayong mga bagay na kinikim-kim lang natin. Para balanse ang mundo, walang gulo. Pero hindi nila alam, maraming naglalaban sa labas na hindi natin ma-share kahit kanina. So, nung pumunta ako doon, grabe. Unang litrato pa lang na nakita ko. Kuya Jelay, salamat sa buhay mo sa pag-share ng mga stories ng mga tao. Nandito siya ngayon, di ba? Kasi Kuya Jelay. Wala, chat na lang tayo mamaya. Mabigat siya. Pero feeling ko, lahat ng mga naranasan ko na hindi ko nasasabi, through those pictures, gumaan siya. I feel it. Tapos, bago ko matapos yung buong exhibit, meron doon board na nagsusulat yung mga tao kung ano yung mga bagay na hindi nila nasabi, na gustong-gusto nila sabihin. Wala lang, sobrang pumunta kayo. Para malaman nyo may experience nyo ba? Tapos, meron din souvenir, may parang 4 na parang maliit na card. Tapos nakasulat doon. Hello, may nakasulat. Parang something about I've come so far na kahit anong pinagdaanan ko, nandito na ako. Wala lang kasi parang yung tipo ko, ako yung tipo ng tao na parang ayoko nag-share ng mga burdens ko sa iba. Feeling ko kasi nastorbo ko ba? Kung kaya ko gawin yung isang bagay, nang ako lang, kahit mahirapan ako gagawin ko yan. I feel you. Para lang hindi na ako makastorbo. Pero, yun din kaya rin siguro tawag sa akin Ate Chona. Kasi hindi nila alam, parang ang dami kong iniisip yung resting face ko, seryoso palagi, natatakot sa akin ng mga tao. Pero, siguro yun yung dahilan kung bakit ganun yung mukha ko. Palagi ako seryoso, lagi ako nag-iisip. Pero despite that, natutuwa ako sa mga tao na kinikilala ko, na yung talagang inaalam ko sino si Pablo. Pero isa pa sa lahat ng pinagdaanan ko, parang yung faith ko talaga kay Lord yung play the usual. Like merong gabi na pray ka lang kay Lord kasi hindi mo lang alam na nangyari sa sarili mo. Merong times na yung body mo nagsishake kahit hindi mo gusto. I love you, Pao! Kalma! I love you, Pao! Hinga! We are your safe space! Tapos, maiiyak ka na lang kasi wala kang magawa eh. Kahit ano ka ba, dito lang kami!
kung gaano ko tindi. Like, yung Panginoon, sobrang naging amazing talaga sa buhay ko. So, gusto ko, itong next song ko sana, gusto ko, like, makita kung gaano siya naging gaano siya kabuti sa buhay ko.